Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 22, ang kamatayan ni Moises. Ang kabanatang ito ay batay sa Deuteronomio Kapitulo 31 hanggang 34. Malapit nang mamatay si Moises, at inutusan siyang tipunin ang mga anak ni Israel bago siya mamatay at isalaysay sa kanila ang lahat ng paglalakbay ng hukbong Hebreo mula nang umalis sila sa Ehipto, at lahat ng malalaking pagsalangsang ng kanilang mga ninuno, na nagdulot ng kanyang mga kahatulan, sa kanila, at pinilit siya na sabihin na hindi sila dapat pumasok sa lupang pangako. Ang kanilang mga ama ay namatay sa ilang, ayon sa salita ng Panginoon. Ang kanilang mga anak ay lumaki na, at sa kanila ang pangako ay matutupad na angkinan ang lupain ng Canaan. Marami sa mga ito ay maliliit na bata noong ibinigay ang batas, at wala silang alaala sa kadakilaan ng kaganapan. Ang iba ay isinilang sa ilang, at baka hindi nila matanto ang pangangailangan ng kanilang pagsunod sa 10 utos at lahat ng mga batas at hatol na ibinigay kay Moises. Siya ay inutusan ng Diyos na buuin ang 10 utos, at ang lahat ng mga pangyayari na nauugnay sa pagbibigay ng batas. Isinulat ni Moises sa isang aklat ang lahat ng mga batas at mga kahatulan na ibinigay sa kanya ng Diyos, at matapat na itinala ang lahat ng kanyang mga tagubili na ibinigay sa kanila sa daan, at ang lahat ng mga himala na kanyang ginawa para sa kanila, at ang lahat ng mga pag-ungol ng mga anak ni Israel. Itinala rin ni Moises ang kanyang pagkatalo bilang bunga ng kanilang mga pag-ungol. Pangwakas na tagubilin sa Israel. Ang lahat ng mga tao ay nagtipon sa harap niya, at binasa niya ang mga pangyayari sa kanilang nakalipas na kasaysayan mula sa aklat na kanyang isinulat. Binasa din niya ang mga pangako ng Diyos sa kanila kung sila ay magiging masunurin, at ang mga sumpa na darating sa kanila kung sila ay masuwiin. Sinabi sa kanila ni Moises na, dahil sa kanilang paghihimagsik, ang Panginoon ay ilang beses na nilayo na lipulin sila, ngunit siya ay namamagitan para sa kanila ng buong time na ang Diyos ay may kagandahang loob na iniligtas sila. Ipinaalala niya sa kanila ang mga himala na ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi niya sa kanila, ngunit nakita ng inyong mga mata ang lahat ng dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa. Kaya't inyong tutuparin ang lahat ng mga utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y maging malakas, at pumasok at ariin ang lupain, na inyong paruroonan upang ariin. Deuteronomio Kapitulo 11 versikulo 7, 8. Lalo na binalaan ni Moises ang mga anak ni Israel laban sa pagkaakit sa idolatria. Hintay niyang inutusan sila na sundin ang mga utos ng Diyos. Kung sila ay magpapatunay na masunurin at mamahalin ng Panginoon at paglingkuran siya ng may hindi hitong pagmamahal, bibigyan niya sila ng ulan sa takdang panahon at payayabong ang kanilang mga pananim, at pararamihin ang kanilang mga baka. Dapat din silang magtamasa ng mga espesyal at mataas na pribilehiyo, at dapat na magtagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Tinagubili na ni Moises ang mga anak ni Israel sa maalab, kahangahangang paraan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya para makausap sila. Pagkatapos ay natapos niyang isulat sa isang aklat ang lahat ng mga batas, mga kahatulan, at mga batas na ibinigay sa kanya ng Diyos, gayon din ang iba't ibang mga tuntunin tungkol sa mga handog na hain. Inilagay niya ang aklat sa mga kamay ng mga tao sa sagradong katungkulan at hiniling na, para sa ligtas na pag-iingat, dapat itong ilagay sa gilid ng kaban, sapagkat ang pangangalaga ng Diyos ay patuloy na nasa sagradong kaban. Ang aklat na ito ni Moises ay dapat pangalagaan, upang ang mga hukom ng Israel ay maaaring sumangguni dito kung ang anumang kaso ay dumating upang gawin itong kinakailangan. Madalas nauunawaan ng isang nagkakamali na mga tao ang mga kahilingan ng Diyos upang umangkop sa kanilang sariling kaso, kaya nga ang aklat ni Moises ay napanatili sa isang pinakasagradong lugar, para sanggunian sa hinaharap. Isinara ni Moises ang kanyang huling mga tagubilin sa mga tao sa pamamagitan ng isang pinakamakapangyarihan, makahulang pahayag. Ito ay kaawa-awa at mahusay magsalita. Sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos ay pinagpala niya ng hiwalay ang mga tribo ng Israel. Sa kanyang pangwakas na mga salita siya ay higit na nananahan sa kadakilaan ng Diyos at sa kadakilaan ng Israel, na magpapatuloy kung susundin nila ang Diyos at hahawakan ang kanyang lakas. Ang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli ni Moises. At si Moises ay umahan mula sa mga kapatagan ng Moab hanggang sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisgah na nasa tapat ng Jericho. At ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan. At ang buong Neftali, at ang lupain ng Ephraim,
at ang Manases, at ang buong lupain ng Juda, hanggang sa kahulahulihang dagat, at ang timugan, at ang kapatagan ng libis ng Jericho, ang bayan ng mga puno ng palma, hanggang sa Zor. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na sinasabi, ibibigay ko ito sa iyong binhi, pinakita ko sa iyo ng iyong mga mata, ngunit hindi ka pupunta doon. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay doon sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. At inilibing niya siya sa isang libis sa lupain ng Moab, sa tapat ng Beth Peor, ngunit walang nakakaalam ng kanyang libingan hanggang sa araw na ito. At si Moises ay 120 taong gulang nang siya ay mamatay, ang kanyang mata ay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay hamina. Deuteronomio Kapitulo 34 versikulo 1 hanggang 7. Hindi kalooban ng Diyos na ang sinuman ay umahan kasama ni Moises sa tuktok ng Pisga. Doon siya nakatayo, sa isang mataas na katanyagan sa tuktok ng Pisga, sa harapan ng Diyos at ng mga anghel sa langit. Pagkatapos niyang tingnan ang Canaan sa kanyang kasiyahan, humiga siya, tulad ng isang pagod na mandirigma, upang magpahinga. Nakatulog siya, ngunit ito ay pagtulog ng kamatayan. Kinuha ng mga anghel ang kanyang katawan at inilibing sa lambak. Hindi kailanman mahanap ng mga Israelita ang lugar kung saan siya inilibing. Ang kanyang lihim na paglilibing ay upang maiwasan ang mga tao na magkasala laban sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng idolatry sa kanyang katawan. Nagbunyi si Satanas na nagtagumpay siya sa pagpapakasala ni Moises laban sa Diyos. Dahil sa pagsalangsang ito si Moises ay napailalim sa kapangyarihan ng kamatayan. Kung siya ay nagpatuloy na tapat, at ang kanyang buhay ay hindi nasaraan ng isang paglabag na iyon, sa hindi pagbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian ng pagdadala ng tubig mula sa bato, siya ay nakapasok sa lupang pangako, at nailipat sa langit ng hindi nakakakita ng kamatayan. Si Miguel, o Kristo, kasama ang mga anghel na naglibing kay Moises, ay bumaba mula sa langit, pagkatapos niyang manatili sa libingan sa maikling panahon, at binuhay siyang muli at dinala siya sa langit. Nang si Kristo at ang mga anghel ay papalapit sa libingan, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nagpakita sa libingan at binabantayan ang katawan ni Moises, upang hindi ito maalis. Habang papalapit si Kristo at ang kanyang mga anghel, nilabanan ni Satanas ang kanilang paglapit, ngunit napilitan, sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kapangyarihan ni Kristo at ng kanyang mga anghel, na umatras. Inangkin ni Satanas ang katawan ni Moises, dahil sa kanyang isang paglabag, ngunit mahinhin siyang itinuro ni Kristo sa kanyang ama, na nagsasabing, sawayin ka nawa ng Panginoon. Judas Kapitulo 1 versikulo 9. Sinabi ni Kristo kay Satanas na alam niya na si Moises ay mapagpakumbabang nagsisi sa isang pagkakamaling ito, na walang bahid na namamalagi sa kanyang pagkatao, at na ang kanyang pangalan sa makalangit na aklat ng mga talaan ay nananatiling walang bahid. Pagkatapos ay muling binuhay ni Kristo ang katawan ni Moises na inangkin ni Satanas. Sa pagbabagong anyo ni Kristo, si Moises, at si Elias na nailipat, ay isinugo upang makipag-usap kay Kristo tungkol sa kanyang mga pagdurusa, at maging tagapagdala ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mahal na anak. Si Moises ay labis na pinarangalan ng Diyos. Nagkaroon siya ng pribilehiyong makipag-usap sa Diyos ng harapan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. At inihayag sa kanya ng Diyos ang kanyang napakahusay na kaluwalhatian, na hindi niya ginawa sa sinuman. Dito nagtatapos ang Kabanata 22. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.